Hi viewers! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, ang purpose natin ay i-continue natin yung ating plane and solid geometry series. And yung i-discuss natin ngayon ay about sa pinagkaiba ng inscribed and circumscribed triangle. Tapos magkakaroon tayo ng discussion about sa kung paano sinasolve yung ganong klaseng mga problems. So ngayon, let's ang ang meron tayong tinatawag na inscribe and circumscribe. So yung tinutukoy ko dito guys is triangle. So yung mga naka-circumscribe at yung mga naka-inscribe, triangle yung tinutukoy natin dito. So pag sinabi nating inscribe triangle, yung vertices ng triangle, it lies on a circle. So meaning, the triangle is perfectly inside a circle. A circle passes through the three corners of the triangle. So, ayan. So, this happens when the triangle ay nasa loob ng circle. So, inscribed triangle ang tawag dyan. Ganito ko na lang. Ayan. Nasa loob siya, inside of the circle. So, ang circle, meron siyang radius. Pag sinabing radius, distance from center to any point on the circle. So, ayan yung radius. So, minsan hinahanap sa problem guys yung radius. So, ito yung formula niya. ABC or A, B, and C are the sides of the triangle over 4 times A or the area of the triangle. Kaya ako naglagay ng subscript dito na T. Kasi akalain, the area yan ng circle, not the triangle. So, para hindi malito. So, area yan ng triangle. So, yun yung formula kapag ka-inscribe. Kapag ka naman circumscribe, ibig sabihin naman neto, yung triangle is drawn around a circle. So, nasa labas siya ng circle. The sides of the circle or the sides of the triangle pala tinatouch niya yung circle at a certain point. So, ibig sabihin, the circle is inside the triangle. Ang tawag dyan ay in-circle. So, yung tawag dun sa circle, in-circle. So, ito naman yung formula niya kapag kasi triangle naman ay nasa labas ng circle. Area ng triangle over S or the semi-perimeter. So, ito yung formula, di ba, ng semi-perimeter. Kalahati ng perimeter. So, yan yung formula nung radius. Then, meron din tayong tinatawag na ascribe. Ascribe naman, ang tinutukoy dito guys ay circle. Yung naka-ascribe. Kasi pag sinabi nating ascribe, nasa labas siya. So, ano yung nasa labas? Yung circle. So, siya yung naka-ascribe. So, actually, dito guys, pwede nyo kasing mapagbaliktad to guys eh. So, yung inscribe and circumscribe. So, halimbawa, di ba, ang tawag natin sa triangle na yan ay circumscribed triangle. Kasi sinicircle niya or nasa labas siya ng circle. Pero, pwede mo tong tawagin tong circle na to as inscribed circle. Kasi nasa loob siya eh. So, depende guys kung sino yung dinidescribe nyo dito. Yun yung dapat palagi tayong clear doon. So, dito, inscribed triangle. Kasi si triangle yung tinutukoy natin na nasa loob. Pero kung magbibigay ka ng description kay circle, anong tawag sa kanya? 'Di ba? Ang tawag sa kanya ay circumscribed circle. Kasi siya yung nasa labas. So, always be clear guys kung ano yung tinutukoy. So, dito, inscribed triangle. Kasi sa triangle, yung tinutukoy ko na nasa loob. Dito naman, circumscribed triangle kasi ang tinutukoy ko na nasa labas ay si triangle. So, dito, ascribed circle. Kasi si circle yung nasa
labas. So, ascribed circle ang tawag natin dito. So, ito yung formula ng radius niya. Area pa rin ng triangle over semi-perimeter minus A, where A is the side that touches the circle. Yan. So, ayan yung A. Ayan. So, ito yung formula ng ascribed circle. Kasi si circle, yung naka-ascribe, guys. Siya yung nasa labas. Okay, so mag-solve tayo ng problem. Problem number 1. An equilateral triangle circumscribing a circle. So, basahin natin mabuti, no? Triangle circumscribing a circle. So, sino yung nasa labas? Sino yung sumi-circumscribe? Di ba si triangle? So, dapat ganito yung figure niya. Kasi, si triangle yung nasa labas. So, ang tawag dyan ay circumscribed triangle. Or, kung si circle yung dinidescribe mo, inscribed circle. Ayan. Inscribed circle. Pero dito na lang tayo, guys. So, circumscribed triangle. So, meron daw siyang radius na 10. Ano daw yung sides? So, pag equilateral, di ba guys, equal lahat ng sides. So, kung A to, and si ito, pwede na natin itong palitan ng puro A. Kasi equal naman silang lahat equilateral triangle. Tapos, binigyan tayo ng radius. Ang hinahanap ay yung value ni A. So, ano ba ang formula pag circumscribed triangle? Di ba, ito siya. Radius is equal to area ng triangle over S. Ayan. So, ano ba ang semi-perimeter? 'Di ba? Kakalahatiin mo lang yung perimeter. So, dahil tatlong A yan, magiging 3A over 2 or 3 halves the A. Tapos, ano pa ba yung area? Ano ba yung area guys ng triangle? 'Di ba meron na tayong na-solve na before na kapag ka equilateral triangle, eto na yung formula, 'di ba? Square root of 3 over 4 A squared. Kasi lahat ng equilateral triangle, meron silang angle na 60 degrees. Tapos ginamit natin yung isa sa mga formulas na ito. Kaya nag-come up tayo sa sagot na every equilateral triangle, ito na yung fixed formula niya. So, square root of 3 over 4 A squared. So, pwede ko na itong palitan ng square root of 3 over 4 A squared. So, dito, magka-cancel na yung isang A. Ayan siya, di ba? So, pwede na natin gawin na R is equal to, kunin natin to, ito na lang, square root of 3 over 6. Ayan. Tapos, ang hinahanap, di ba si A? Ito na yung equation natin. So, paano natin makukuha si A? Palitan natin si R ng 10. So, palitan natin ito ng 10. Ayan. Tapos, shift solve, makukuha na natin agad yung value ni A. Yan. So, A is equal to 34.64 centimeters. Or yung letter A. Ayan. So, sana guys marami kayong natutunan. Yan yung ating discussion about sa circumscribed, inscribed, and ascribed. 'Di ba? Yung mga pinagkaiba ng mga terms na yan. And gaya nga ng sabi ko kanina, be careful lang guys kung sino yung dinidescribe natin. Kasi minsan napagpapalit yon kasi yung tinutukoy pala na inscribe ay si circle, tapos yung nasa problem ay iba, triangle pala. So, napag-i-switch siya guys. So, yun nga, be careful kung sino yung tinutukoy natin na naka-inscribe, naka-circumscribe, at naka-ascribe.
So, ayun lang guys, sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.